Inaabangan na ngayong araw ang pagpasa sa Kamara ng panukalang national budget para sa susunod na taon. Kumuha tayo ng update sa Batasang Pambansa. May ulat si Mela Lesmoras. Live, Mela. Dayan sa mga puntong ito ay tinatalakay sa plenaryo ang panukalang pondo ng DOH, pero anumang oras ngayong gabi ay inaasahan ng maipapasa na rin sa ikatlo at huling pagbasa ang 2025 General Appropriations Bill. Bandang alas 10 ng umaga kanina nang umarangkada ang huling araw ng sesyon ng Kamara bago ang session break. Dito'y agad ipinagpatuloy ang deliberasyon ukol sa proposed 6.352 trillion pesos national budget para sa susunod na taon. Unang sumalang ang panukalang pondo ng Kongreso na mabilis din namang nakalusot sa plenaryo. On the part of the minority, being no one who wishes to interpolate the budget of the Congress, I move to terminate the sponsorship and debate on the budget of the Congress of the Philippines. Mr. Speaker, on the part of the majority, we join the minority in the motion to terminate the interpellations in the proposed budget of the Congress of the Philippines. Is there any objection? The chair hears none. The period of interpellations on the proposed budget of the Congress of the Philippines is hereby terminated. Congratulations. Kahapon, una ng sinertipikahan bilang urgent ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang 2025 General Appropriations Bill. Sa ipinadalang sulat ng Presidente kay House Speaker Martin Romualdez, nakasaad na mahalagang mapabilis ang pagpasa ng panukala para matiyak na hindi maaantala ang operasyon ng pamahalaan at tuloy-tuloy lang ang pagpondo sa mga programa at inisyatibo ng gobyerno. Sa ilalim ng sertipikasyon, maaari nang maipasa ang panukala sa ikalawa at ikatlong pagbasa sa loob lang ng isang araw, kaya't naging abot kamay na rin talaga ang pag-aproba rito. Ngayong araw, bukod sa pagpasa ng 2025 GAB, isa rin sa mga inabangan ang pagtalakay sa plenaryo ng 2025 budget proposal ng Office of the Vice President kahit wala ni isang opisyal nila ang humarap dito. Binatikos ng mga kongresista ang ilang beses na pagliban ng OVP officials sa budget proceedings. Pero bilang designated sponsor, dinipensahan pa rin ni House Committee on Appropriations Vice Chair Zia Alonto Adjong ang panukalang budget ng ahensya. So the OVP's proposed budget, Mr. Speaker, for the fiscal year 2025 was 2 billion pesos, 2.26 billion pesos. However, Mr. Speaker, dear colleagues, pursuant to Committee Report number 1208, submitted by the Committee on Appropriations on October 11, 2014, the members of the Committee on Appropriations unanimously recommended that the Office of the Vice President be given the amount of 733,198 for the fiscal year 2025. Ang pinopropose ko pong budget sa Office of the Vice President ay 529,593,700. So ito po ay 70% bagsak. Kaya yun po, Mr. Speaker, ang aking manifestation. At sana po, ito po ay unprecedented yung nangyari no, dito sa panahon na ito ng budget. Wala pong nangyaring ganito sa history ng House of Representatives. Dayan dahil nga may motion na mas mababaan pa yung budget proposal ng Office of the Vice President para sa susunod na taon, inaabangan natin yung magiging amendments kung yan ba ipapayagan sa plenaryo o hindi. Ngayong gabi kasi, Dayan, no, inaasahan nating paplansyahin na ng mga mambabatas itong overall 2025 General Appropriations Bill. At yan ay inaabangan na rin natin yung magiging pagpasa niyan ngayong gabi. At inaabangan nga rin natin, Dayan, sa ngayon yung talakayan patungkol nga rito sa proposal na budget proposal ng DOH. Dayan? Maraming salamat, Mela Lesmoras.